Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos, halina't pagsaluhan natin sa banal na Eucharistia. Simulan natin sa pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo nabibilang sa pamilya ng Diyos upang maging saksi tayo sa dakila niyang pagmamahal at pagkalingat patnubay, lalo na sa pagpapatawad. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-anim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos,
Binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwian, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Siya ang dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang kadakila ay hari, sino bang talaga? Sa kapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag po kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid." Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maikli lamang nilalaman ang ating mabuting balita pero napakahalaga itong gaganapin nating pagdilay-nilay upang maipahayag natin dakila si Jesus sa kanyang mga salita at ang punong-puno ito ng kahulugan, kahalagahan at punong-puno ito ng pagpapala ng gagaling sa Diyos Ama upang ang ating pong isipan ay halinhan ng mga kaisipang baka hindi ito naayon sa kalooban ng Diyos o kaisipan baka ito'y may pagkasalunga o kaisipan baka ito'y hindi nararapat. Ang mga bagay na ang pinapahayag ni Kristo sa kanyang salita at gawa, maging kalamnanawa natin sa buhay na ito na may pagtutuwid, tama, na may pagsang-ayon, bakit ang hindi, o kaya ay may lilipat o alisin ano pa mga lumang kaisipan sapagkat mayroong bagong kaisipan na pinagpahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Maikliman, punpunan diwa sapagkat tayo nang galing sa pamilya natin na nananalaytay ang dugo na tayo'y magkakapatid, na tayo'y may mga magulang, na tayo may mga kasambahay, na tayo ay tayo'y nanggaling sa pamilya, hindi may pagkakailan ang ating Panginoong sapagkat pinakikita sa mabuting balita kung gaano niya kamahal si Jose at si Maria na kung saan siya ay nanggaling sa pamilya ni Jose at ni Maria. Kaya ibig sabihin
itong pamilya ni Jesus, ni Jose at ni Maria, tunay ngang pinagpapala ng Diyos at siya'y lumaki sa pangangalaga ng kanyang mga magulang, nagkaisip sa pangangalaga ng kanyang nanay at tatay at nagkaroon ng magandang kinabukasan, hinubog ng mga magulang upang sabihin ang lahat ng ito, tunay na pagpapala na nagagaling sa tunay na mga magulang umaruga, kumalinga, pumatnubay at nagandog ng lahat ng mapagpalang nilang mga pag-aaruga. Ito ang ating Kristo at sasabihin ng mga lagad na talagang ang lahat ng bagay ay kanyang binigyan ng pagpapahalaga sa katalinuhan ni Kristo, sa kahalagahan ng kanyang mga pagsisika para itaguyod ang magandang kinabukasan ng mga maalagad at ng mga taong nakakaharap niya at upang ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Upang sabihin, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano nga ba ang minimiti ng tao kung hindi ang sundin ng kalooban ng Diyos, sapagkat ito'y nagkakaloob ng maraming pagpapala. Naway pagpapalang handog sa tuwing tayo tumutunghay sa mabuting balita upang lalong maging sangkap ito ng ating kaalaman o maging sakap nito na ating pagsisikap sa pagtataguyod ng ating kaaya-ayang buhay at pamumuhay. At syempre, higit sa lahat, magbigay kahulugan ito sa ating sinasampalatayanan. Papasok ngayon ang pananampalataya upang ipahayag ang tungkol sa nangyari at naganap sa mabuting balita. Nagkakalipon po ng mga tao, nakikinig sa ating Kristo. Dumating ang ina, si Maria, at dumating din ang kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid na sinasabi ito yung mga kamag-anak ng ating Kristo, kanyang mga pininsan sa panig ng nanay at tatay. Kaya ibig sabihin, ang kapatid na sinabanggit nito, hindi literal na talagang si Kristo pala ay may mga kapatid. Ibig sabihin, yun ang mga pininsan at mga kamag-anak na tinagurian ng ating kinilala ng ating Kristo, mga kaanak ni Maria at ni Jose na dumating. Teka muna, ano ba ang sadya nito at pumunta sila sa ganitong pagtitipon ng mga alagad, 10 ng maraming tao? At katanungan, bakit kaya hinahanap ni Maria at mga kaanak ni Jesus at hinahanap siya? Maring siguro merong pagiging paanyaya na umuwi muna siya, siguro para makita kung talaga nasa mabuting kalalagayan si Jesus, siguro para makinig pa din kung ano yung sasabihin ni Kristo. Kaya ang ipinatid na balita, hinahanap po kayo ng nanay ninyo at inyo po mga kapatid o kamag-anak. Hinahanap po kayo, nasa labas po sila. Siguro si Jesus ay nagpapaliwanag sa buhay pananampalataya ng mga tao. Kaharap niya ang kanyang mga alagad, 10 ng napakaraming tao sa palibot, upang sabihin, oo, nasa palibot ni Kristo, na nakaupo sa palibot ni Kristo ang mga tao. Kaya ito na yung pagkakataon para siguro dugtungan ng ating Kristo ang kanyang pinaliliwanag hinggil sa pananampalataya. Hindi ito ang sasabihin natin, pinawawalang bisa ni Jesus ang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang pinanggalingang pamilya ni Jose at ni Maria. Tinatanggal niya ito, pinagkakapuri ni Jesus ang ganitong mga bagay. Pero ang darangan ng pananampalataya ngayon ang pangunahing pinaliliwanag marahil ng ating Kristo upang sabihin, ano kaya ang buhay ng pamilya kung walang pananampalataya sa Diyos? Walang pananalig sa Diyos? At ano kaya ang buhay ng pamilya na tagang sukdulan ng kanilang paniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, nagpapahayag tungkol sa maka-Diyos na buhay? At sabihin ni Kristo, napakalaki ng pagkakaiba. Pero kung ito'y dadaan natin sa pamilya, pamilya pa rin ang ating pinaliliwanag. Hindi maiaalis ang dugong nananalaytay upang ito'y maging ugnayang buhay ng mga kasapi
sa tahanan. Pero may nangyayari sa ating lipunan, magkakadugo nga, pero salat naman sa paniniwala sa Diyos, salat naman sa pananampalataya, walang pananampalataya, walang pananalig sa Diyos. Ano kaya magiging uri ng buhay ng kanilang pagsasamahan? Ano kaya ang uri ng magandang nilang kinabukasan na tatahakin? O nga sila'y magkakadugo, o nga sila'y magpapamilya, pero ito'y hindi sapat. May paggalang sa pamilya, lalong-lalo na kung may kalahok na paniniwala at pinaninindigan sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya sabihin, oo, dadagdagan ng ating Pesto Kristo ang mga aral na dulot ng mabuting buhay sa pamilya, aral na dulot sa pagkakaisa, aral na dulot sa hinahangad na magkaroon ng kapayapaan at hindi kapalaluan, kundi ang tunay na grasya ng Diyos nakakamit ng pamilya. Kaya tuloy, sinabi niya sa isang napakagandang paliwanag at pahayag at tuwiran, sino aking ina, sino aking mga kapatid, kundi yung tumatalima sa kalooban ng Diyos at siyang nagsasabuhay nito, nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito, o ang pamilyang tunay na nagpapahalaga sa buhay pananalig at buhay pananampalataya. Kaya doon sumibol, doon nakinuha ang isang napakagandang paliwanag tungkol sa pamilya. The family that prays together stays together. Oo. Kaya ibig sabihin, narito rin ang kahulugan na ang isang pamilya na punong-puno ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos, na natili silang banal at maganda ang nagiging takbo ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Sapagkat may Diyos na kumakalinga, may Diyos na pumapatnubay sa kanila, mayroong Diyos na nagbibigay halaga ang presensya sa bawat isa o sa gitna ng buhay pamilya. Kaya ito yung pinakita ng ating Pumaristo Kristo, hindi pa walang bisa ang kanyang mismong pamilya noong hinahanap siya ni Maria at ng kanyang mga kamag-anak. Gustong makita, gustong malaman kung ano ang kanyang kalalagayan at malaman kung ano ang mga pinagkakaabalahan ni Kristo. Kaya naroon sila para pagmalasakitan na si Jesucristo at kanilang itinatangi si Kristo. Pero ang hatid, mensahe naman ni Kristo ay higit pa doon sa mga tao na nananampalatayang bahagi ng pamilya, pagpapalaman din ay makakamit. Patuloy nawa tayong magsumamba at magpuri sa Diyos upang isama natin ating mga pamilya, upang lalong pagtibayin ang pananampalataya, upang patuloy na makilala at ipakilala ang Diyos sa kanilang buhay at pamumuhay, sa kanilang mga salita at gawa, at upang patuloy sa pagtanggap sapagkat nananahan ng Diyos sa buhay pamilya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at tayo dudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga kailangan at lahat ng ating ibig makamit sa buhay na ito. Tayo'y nabibilang sa pamilya ng Diyos sa larangan nitong ating pananampalataya na hindi maialis. Panalangin natin ang ating mga sariling pamilya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating pagdilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Digay mo itong aming mga pagdulog bilang iyong kaanak, bilang iyong mga anak, bilang iyong pamilya o Ama. Kami patuloy mong kalingain at patnubayan. Kami hagdan ng magandang buhay at pagpapalang handog ni mabatahalang pag-aaruga at sa patuloy naming pahayag na kami magkapamilya, na kami nagkakaisa sa larangan ng pananampalataya. Pagkaloob mo po sa amin itong mga kahilingang dinarasal namin at ibig naming makamit sa buhay na ito bilang handog biyaya para sa amin. Itong pagdulog namin ngayon sa iyo, Ama, ay pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihalay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagpapalang handog na may gawad ng Diyos at upang lang natin ipahayag ang humpay na pag-ibig para sa ating pamilya. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa
ipahintulot sa tukso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawat ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawat ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, puspos ng pananampalataya. Tayo'y tunay na pamilya ng buong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod ang ating kalakip, ang ating pong panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon muli sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Manalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga naghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbanali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestitisti ei. Omni declamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na
na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Muli po maraming salamat po kay Reverend Father Arnold Layok sa kanyang Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa